Welcome to Thailand! Sticker rice, 60 ba to? Grabe, presyong ano siya. So, ang tipid niya. Like, literally, parang 75 pesos lang. Isipin niyo, maglalakad tayo sa talagang liblib na lugar dito sa Bangkok. Pero, pwede na siya siguro sa meat, ganyan. Hello guys! I'm back again with another video, another series, another travel destination to visit. At ngayon po, ay nabasa niyo naman sa title, tayo ay pupunta sa Thailand! And actually, bakit tayo biglang babalik sa Thailand? Kasi po, kung naaalala nyo, kapupunta lang natin talaga dito. But, yun kasi isang work trip with AirAsia Move. But this time, personal trip natin. And tayo ang gumawa ng itinerary. And, don't you worry, alam kong maraming best tayo nakapunta sa Thailand. But, I'm, tawag ito, Tagalogin ko na kala. Totoo agad. Intro pa lang, ano, talaga para sa muna kasi guys, madaling araw pa lang dito. I mean, umagang umaga. So, ngayon po, yung mga pupuntahan natin dito ay mga bago. Sinisigurado ko sa inyo yan, okay? And if ever po, kung first time nyo ako mapanood dito, ako po si Ivan de Guzman. May pa-intro, full-time travel content creator. At meron na po ako nagawa na Bangkok travel vlogs. So, ilalagay ko dito yung screenshot. Poink! Yan, ilalagay ko dyan. And yung playlist po na yan, pwede nyo panoorin. Ilalagay ko na lang din yung link sa description para pwede nyo mapanood in chronological order. And ngayon po, ay ang pupuntahan natin ay mga kakaiba talaga. Nag-research ako ng mga hindi pa natin i-feature. But 90% hindi pa natin napupuntahan. Pero yung 10% ay babalikan natin kasi, syempre, meron tayong mga favorite spots sa Bangkok, Thailand. At yun po ang ating papakitang iba. Okay? Pero sa latter part na siguro, yung pag-uulit-ulit. Okay? Ngayon, let's go. So now, gusto ko lang i-share sa inyo guys. Andito kasi tayo ngayon sa 4th floor or sa level floor na kung saan andito yung mga airport lounge. And ngayon po kasi lukuyan ay parang under renovation or something. Kapag if ever kung meron kayong credit card ng partner ng Pags, ng Marhaba, ganyan. So far, ngayon as of today, lalagay ko yung date dito sa screen ay hindi po siya pwedeng parang makapasok kayo ng for free. Kumbaga kailangan nyo magbayad. Ganun. Ngayon gusto ko lang i-share sa inyo na meron na pong parang additional requirements para makapunta ngayon sa Thailand. So kung first time po kayong aalis sa bansa at hindi nyo pa alam, kapag ka po aalis kayo ng Pilipinas, syempre kailangan nyo magbayad ng Philippine Travel Tax. So 1,620 pesos po yun. So ako, ang ginawa ko, nagbayad na lang ako online. So may additional 50 pesos yun kasi kahaba ng pila. Guys, like literally. And aside from that is, kailangan po meron kayo e-travel. So yung mismong URL, ilalagay ko dito sa screen. And kapag ka po pupunta kayo ng Thailand, starting May 1, 2025 onwards, kung yun yung travel date nyo, is kailangan nyo pong sagutan ang mga katanungan sa TDAC or TDAC. Hindi ko alam kung anong tamang pagbigkas dyan. Basta TDAC. So, yung mismong URL, ilalagay ko din dito. So, parang counterpart siya ng e-travel sa Pilipinas. Super basic lang. Ilalagay nyo lang din yung mga information nyo, passport details, kung kailan kayo papasok ng Thailand, kung kailan kayo lalabas, kung anong way. Kung by land ba, kung by air, or by sea. Ganon. So, ilalagay nyo lang itong commercial flight. And aside from that, yung yung flight number nyo papunta, tapos yung flight number nyo pa uwi. Okay? Ngayon, nagpunta na tayo sa gate natin. Gate 108 tayo. Okay guys, super daming tao ngayon dito sa Naiya. Like literally, isa to sa pagpunta natin sa Naiya na super dami talaga. Like parang 90% puno. Ganun. Siguro dahil election. Ay wow, nag-uwian para sa election. May absentee, voting. Alam nyo, dito sa Naiya guys, napakadami mga under renovation. Papakita ko sa inyo. Tignan niya, may nakalagay dito, we are upgrading this area to serve you better. Grabe, I'm so excited na talagang fully ma-renovate na ang Naiya 1, 2, 3, 4. Tapos magkakaroon pa ng 5. Ewan ko, no? Pero bakit ganon? Kapag aalis tayo, guys, at umaalis tayo dito sa Naiya Terminal 3, laging pinakadulo po yung gate natin. Ay, wow. Konti lang yung tao dito, oh. Dito ay hindi po ganoon ka-crowded. Oh, ano to? Lagay ng crowd dito sa Naiya reporting. So just in case, kung hindi ko pa nasasabi sa inyo, ang flight po natin ay Cebu Pacific 5J929 and ang alis natin ay 7:25 AM. Ang aga natin dito, 4 o'clock pa lang. Pero super haba ng pila sa check-in counter, immigration, ganyan. At hindi ko din pala nasabi sa inyo, wala po sa ating tinanong sa immigration, like literally, wala talaga. So guys, delay daw yung flight. Hindi siya on time. So, wait na lang natin. Though, okay lang naman.
6:40 kasi boarding time. So, medyo mauusog yun onte. Guys, tignan nyo, nakakatawa. Gusto ko lang i-share sa inyo, small wins po sa atin to. Tayo po ay may dala lang ngayon ng carry-on. So, may maleta lang tayo na maliit. Tapos, meron lang tayong small bag na ganito. Nandito yung laptop natin, yung camera, ganyan. So, ay, bukas pala. Buti nakita ko. So, yun, nakakatuwa lang. Kasi nagpa-practice na tayo para sa mga susunod na trip natin. Kasi meron tayong pinaghahandaan ang trip na kailangan lang natin mag-backpacking. Diba? So, yan po ang itsura. So, ito, yung bigay ni The Travel Club Philippines. Thank you, The Travel Club. Color yellow. Usually, guys, talaga black ang ginagamit ko. Pero, nakakatuwa din at meron tayong bright color. Para kapag kamalayo pa lang, makikita na natin. So, gusto ko lang din i-share sa inyo na kaya din po tayo ngayon magpupunta ng Thailand. Originally talaga, parang wala tayong biyahe ngayong panahon na to. Ngayong mga araw na to. Pero kasi, dun sa Instagram broadcast channel, so ilagay ko na lang yung username tuloy, yung URL sa ibaba, dun sa mismong description. Nagtanong ako kung ano yung gusto nyong puntahan kong bansa. Like, nangunguna dun actually Japan, Thailand, ganyan, and ano ba yung next? Hong Kong. So, napag-desisyonan ko na bumalik tayo sa Thailand kasi hindi natin siya pa na-explore fully. Meron akong mga alam na papakita ko sa inyo na hindi ko pa napapakita. Though yung Japan kasi, ayoko pa muna magpunta kasi guys, nakailang Japan na tayo. Tapos parang gusto ko kapag babalik tayo sa Japan is kakaibang prefecture naman na pupuntahan natin, ganyan. So, ito yung screenshot to. Papakita ko dito para makita nyo din. And now, ayan, napakadami nag-request ng Thailand. So, ito na po. Gagawa po tayo ngayon ng vlog na papakita ko sa inyo mga underrated na night markets, mga shopping mall, tapos mga park, tapos museum. Yan yung mga target natin sa trip na to. Okay guys, finally touchdown dito sa airport dito sa Bangkok. Okay? So, ito po yung itsura. If ever kung first time nyo po itong mapapanood, like kung unang silip nyo to sa mismong airport dito, kapag kapulapag nyo, ito po ang makikita nyo. So, very iconic tong lugar na to. Tapos yung mga ganyan, no? Pwede kayo mag-picture dyan. Tapos kahit dito sa arrivals area pala, mayroon na kayong mga makikita ditong bilihan ng SIM card, mga money exchange. Though, ako guys, I highly suggest bumili kayo ng eSIM sa Klook. Okay? Mas less hassle. Ganun yung binibili ko po. Nag-i-eSIM na lang ako. Ito yung tsura dito. Super daming mga bilihan ng eSIM doon, dito. So, sundan lang natin to. Kasi usually, guys, medyo mahaba-haba talaga yung lalakarin dito. Kaya if ever po, kung hindi po kayang makalakad o PWD, ganun, pwede kayong mag-ask na lang ng help, ng assistance para naka-wheelchair. Ayan na. Ito na yung side. Alam niyo, guys, ito, yung mismong mismong wall na yan, yung mga nakalagay dyan yung mga flights. Yan, yung batayan ko talaga na nasa Thailand na tayo. Ang saya lang. I'm so happy. Selfie muna tayo dito with this background. Okay, so guys, dito na ngayon tayo sa baggage claim area. Papakita ko lang sa inyo. Ayan, nasa likod ng camera. Nakuha ko na yung bag natin kasi ito po yung perks na colorful ang maleta. Nakikita agad from afar. And ngayon gusto ko lang i-share sa inyo yung new requirements dito. Uulitin ko lang ulit para sa mga first timers. Ngayon po, dito sa Thailand, kailangan meron kayong QR code na parang e-travel sa atin. So again, yung link ilalagay ko dito sa screen. TDAC po yung kailangan nyo. Then, hindi naman na siya hahanapin doon. I think sa system na mismo kasama na siya. So, passport lang, yung boarding pass nyo, tapos ano yung kamay nyo. Like, i-scan yung mga fingerprint, ganyan. Then, after nun, okay na. Then, after nung immigration, ayun yung immigration side na yon. Dito sa side na to, baggage claim area. And, dito din po yung claiman ng physical SIM card. If ever kung ganun ang gagawin yung option, kung mag-claim kayo ng physical SIM card. Tapos, dito po yung mga ATM. Kaya nakikita nyo naman dito sa likod ko, nakalagay dyan, get Thai baht here. Kaya lang tayo, sa case natin, meron na po tayong Thai baht na natira sa mga previous trips natin. And nakakatawa, ang dami nating viewers dito sa same aircraft, same flight natin. Tapos sinasabi nila, ay ba nandito ka na naman, lagi ka nandito. Tapos lagi ko sinasagot, ano po, yung nakaraan po kasi sponsored po yun ni AirAsia Move. So ito po yung personal trip. Okay, so ngayon guys, ako talaga may full control sa itinerary natin. Ngayon, let's go. Ito po yung tourist SIM. Picture muna tayo dito. Talagang para maramdaman natin yung welcome to Thailand. Ayan! Welcome to Thailand, guys! Sabihin natin ngayon ang sabay-sabay!
Welcome to Thailand! Ngayon, alam nyo, nag-check ako ng flights. Di ba meron DMK, tapos itong isang Suvarnabhumi. Wait, nakalimutan ko yung tamang pagbigkas na naman. Ano ba yan, Ivan? Tanungin ko nga muna. Baka sabihin niya, mali yung bigkas ko. What is it? Suvarnabhumi? What's the right pronunciation? Suvarnabhumi? Okay, thank you. Oh, yun, Suvarnabhumi, guys. Suvarnabhumi. Okay? Yun yung sabi ni ate sa information. Okay? So, ano na ba sinasabi ko na wala ako? So, dito kasi, sa BKK Airport, meron kasi ditong food court. Like sa bandang baba. Yun yung ating itatry for the first time. Like yung mga friends ko na mga food travel content creators, pumupunta sila doon. And aside from that, ngayon din natin susubukan for the first time din. Ata? Tama ba? Ewan ko, sa dalas natin sa Thailand dati. So, tatry natin yung ARL na tinatawag na line dito o yung Airport Rail Link. So, from dito sa airport, going dun sa Payatai Station kasi dun po ang ating hotel. And ano naman siya talagang dun na mismo. And hindi na tayo mag-interchange ng line, ganyan. Tara, let's go. Dito tayo lalabas. Siyempre natin to declare. Wala naman talaga tayo i-deklara. Ito na talaga, Thailand. Ito na tayo. Tapos, balik na natin ang screen. Tanan! Tahimik sa nalabasan natin or tahimik kayo dito sa Thailand. Like literally, hindi ganito yung lagay ng trapiko talaga. Dito talagang ang onti ng tao. Before, punong-puno ito. Again, kung wala pa po kayong pera, dito po, ayan, pwede kayo mag-withdraw dyan sa K-Bank. Meron ding money exchange dito. Though, sa experience ko, kapag ka money exchange, hinihingi yung passport, ganun. Tapos pagka nagutom kayo, ayan, but, tuturo ko sa inyo kung saan mo nang kumain dito. Okay? Nakita natin yun online. Then, kapag ka po train naman, sa pinakababa. So, bababa tayo. Ayan, nakalagay naman dito, express line, city line, ganyan, downstairs. So, tignan nyo. Dito po tayo sa Airport Rail Link, sa B floor, or sa basement. Then, nandito tayo ngayon sa second floor, arrivals. And usually, ito po, departures po. Diyan po, pagkapaalis, andyan na yung VAT refund. Then, dito sa public transportation, sa baba, diyan po yung mga Grab. Okay? But tayo, again, dito tayo sa B pupunta. Pero now, dun muna tayo sa first floor. Kasi doon located guys yung food court. Ganito yung itsura ng escalator dito. So cool, no? So bali talagang itong gagawin natin dito sa vlog na to. Talagang airport exploration siya, ganun. Dito yung first floor. Again, pagka po mag-grab, magbo-bolt, dito po yon. Dito kayo pipick upin. Nakita ko na kung asan yung food court. Alam nyo ba, share ko lang sa inyo. Di ba napakaaga ng flight natin? Guys, dinner lang talaga yung kinain ko. Tapos, itong next na kainan natin dito na sa food court, talagang inilaan ko talaga ang ating stomach. I mean, space sa stomach para dito. Mayroon pala dito mga van service. Though hindi ko kasi siya pinapansin before. Yan, pwede nyo yung i-check. Ayan, Pattaya. Guys, yung sinasabi ko, Magic Food Point, Airport Street. So, pagbaba nyo, sa far left siya makikita. Tingnan nyo nakalagay, bawal daw yung push cart. So, bawal daw yung mga pagkain na hindi dyan binili. Bawal din yung pets. Tingnan nyo, ang mura lang ang ice cream dito, 65 baht, oh. Tapos hindi siya ganong crowded. Unang lapag pa lang natin. Ang gusto ko agad, guys, tikman. Ay, pagka-prow. Yun ang hanapin natin. Let's go. Tingnan nyo yung mga pastries, so 30 baht. Itong bun, 30 baht din. Ay, sticker rice, 60 baht, oh. Grabe, presyong ano siya. Presyong night market. Ito, 30 baht din to mga to. Mura. Meron doon, mga halal food. Ayan, oh. Ito, oh, tignan nyo. Vegetable brown soup with mixed beef, 90 baht. This one, mga pang Vietnamese food. Ano to, oh? Banh mi. Magkano? 80 baht yung banh mi dito. Pero ayoko na Vietnamese food. I like Thai food so much. Like literally, steamed pork ribs with rice, 70 baht. Ito, noodle garden, guys. Oh, tignan nyo. Iscan lang natin. Itong roasted duck with rice, 70 baht. Tapos, itong crispy belly pork, 75 baht. Grabe yo, it's giving. It looks so yummy. Oh my God, ito yung pad krapaw. Oh my God, ito. 60 baht. Grabe, no? Narinig nyo talaga excitement ko pagka pad krapaw. Tapos, signature tom yum, 120 baht dito. Ito naman ay tender pork leg, 50 baht. Grabe, ang mura, 50 baht, guys. Diba? Saan kayo makakita? Hindi siya airport price, kahit nasa airport. I mean, yung indication ko kasi ng airport price, guys, ay mahal. Alam nyo yan. Tapos ito naman mga Zidzaad, yung name niya. So, ano siya, 55 baht naglalaro. Tapos ito, Hainanese chicken. Magkano Hainanese chicken dito? 70 baht.
Ayan o. Hello, Hainanese chicken. Say hi to me, hi to you, hi to everyone. Ito naman, rice curry. 60 baht. Grabe. Gusto ko yung mga ganyang level eh. Parang karinderya levels, no? So, sarap. Ah, ramen. Magkano yung ramen dito? 99. Ang mura naman. Oh my God, salmon. Salmon. Sushi, 25 baht. Tapos mga fruits. If ever kung mahilig kayo sa fruits, though walang price. Ah, ito, 50. Ang galing naka-sale. I think kaya siya naka-sale. Matagal na siyang na-chop-chop. Tapos, ito naman ay dessert. Thai dessert. So, naglalaro siya sa 40 baht to 50 baht. Yun ang presyo. Tapos, na-tour ko na kayo kung ano yung mga possible na makita dito. Punta na tayo sa Padcap Prao area again. Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo, it's giving Terminal 21 na food court. Dito sa Magic Food Point area, ayan, kailangan nyo ng ganitong card. Ito yung ipambabayad nyo doon sa mga shop. Tapos, dito po, itong mismong card na to, kunyari, bibili nyo akong pinaload ko dito is 500 baht. I know, malaki siya for the price na mga nakita natin. Pero, okay na sobra kaysa kulang kasi pwede namang i-refund. Like, after natin kainin, kunyari, sa 500, ang magastos lang natin 200, may 300 pang titira. Pupunta lang tayo ulit dito for a refund. Ito yung orderin natin. B1, guys. But, pwede kayang may egg. But parang wala akong egg na nakikita nila. Ayan. So, bumili tayo ng pad krapa with egg. So, 60 plus 10. So, 70 baht yun. So, may 430 pa tayo. Ito sa dulo yung drinks. Oh. Ano naman longgan? Parang gusto ko longgan. Ah, chrysanthemum na lang. Sige. So, ito tayo. Ice chrysanthemum tea. Ba't siya? So, meron dito na Roselle, black coffee, and butter tea. Yeah. Thank you so much. Kapun Kap. So, ito po yung order natin. 20 baht na 70 baht. So, ito po ay matatawag talaga natin na first full meal dito sa Thailand. Tikman na natin. Though, parang iba itsura ng pad karpaw nila. Hindi tulad sa mga nasa city. Ay, masarap pa din. Sarap. Medyo matabis nga lang. Yun lang ang anghang dito. Pero pwede siya, I-rate ko siyang 8 out of 10. Medyo maalat-alat na maanghang-anghang. Hindi pala medyo, talagang maanghang. Itong chrysanthemums din masarap din. Okay siya, worth it. Worth it pang explore natin. Tapos na tayong kumain. Now, bababa na tayo sa pinaka-basement para sa train. And guys, alam nyo ba? Di ba sinasabi ko sa inyo merong money exchange doon sa arrivals area. Pero dito po, sa basement area, may mas maganda. Okay? Kung may time pa kayong bumaba dito, gawin nyo kung magpapa-money exchange kayo. Kasi mas maganda po ang exchange rate dito. Hirap na hirap ako guys kapag wala talaga akong check-in baggage. So ito, didiretsuhin lang natin yan. Then kakaliwa yung airport rail link. Ganon. Tapos tignan niya may massage dito. May price ba? Ay, 700 baht. Oh, 24 hours open. Diba? Ayan. Dito meron ditong Thai street food. I think mas mahal na yan kumpara dun sa food court na tinuturo ko sa inyo. So dito po yung airport rail link. So syempre kahit may daanan dito, dadaan tayo dun sa Walkalator. Kailangan magamit natin yung mga facilities nila. Ganun yun. Yes, tama. Lakad lang tayo. Let's go. Let's go! Parang first time ko nga dito sa airport rail link. Like, sure na ako, first time ko. Kasi hindi pa ako lumalabas dyan eh. Before ata nakapunta ako pero sa money exchange yan lang. Check natin. Since first time ko dito, I'm not sure kung pwedeng gamitin yung rabbit card dyan. Pwede bang gamitin yung rabbit card? Parang hindi. Pwede ba? Dito may ticket vending machine. So English. Ayan, Subarnabhum to Payatay. 45 baht. Ang mura lang. Diyos ko Lord, ang mura lang. Sipin nyo hanggang Payatay na yan, 45 baht lang yung babayaran. Diba? Tapos dito, tigan nyo. Meron na ditong patayan. Kung kunyari, pupunta kayo ng Chatuchak Market, Pratunam, Nana, Icon Siam. Diba? So, ayan. So, sasakay kayo dito sa City Line. Then, lilipat kayo ng Blue Line. Pag ganon, dito naman, ganon. Dito, ganon. Okay. So, dito sa Prato na may pa-taxi levels. Subukan lang natin yung rabbit card. Kasi, meron tayong rabbit card. Malay naman natin, diba? Baka pwede. Check natin. Pwede ba? Bawal. Bawal. Ang palit natin eh. Talagang gusto pa natin subukan. Sige, bumili na tayo dito. So, English, Payatay. So, paano? Ayan, dito. Ayan. Diba? Please wait. Ayun. May paganyan sila. Kasi yung suklet. Ayan.
binigay dito ang sukli natin. Di ba ganun lang kadali? Ginugusto ko pa talagang mag-rabbit, pero pwede naman pala dito na lang bumili, less hassle din. Ano yung coin dito? Yung token pala. Yay! Let's go! Ayan, baba na tayo. Nakapasok na tayo agad, hindi ko sa inyo na ipakita tong side na to. Andito po yung may magandang money exchange dito sa side na to. So ilalagay ko na lang yung screenshot dito. Puntahan nyo na lang. Puntan ko kasi. Dito siya, oh. Ito. Nakatalikod lang, but this one yun. Dito tayo. Sakay tayo sa escalator. Pinakakatakot naman dito sa bandang dulo ng station na to. Tignan nyo. Alam, it's giving shake, rattle, and roll vibes. Time ko nga dito. First time. Pero ang mura ng pamasahe, 45 baht, guys. Knowing na kapag kunyari Grab, medyo mahal. Ilalagay ko yung screenshot ng price dito kapag mag-grab kayo from airport going doon sa Payatay station area. Diba? Pag-compare nyo na lang. Bali, andito tayo sa A1. A1, doon tayo bababa sa A8, diba? So 8 lang pala. Itong ginagawa natin, guys, pwede ito maging travel guide ng mga budget travelers kasi mas tipid siya. Though may mga option na bus ganun, pero syempre doon naman tayo sa may slightly na convenience, diba? Masarap kayang subukan yung mga train kapag ganito. Nakasakay na tayo, guys. Tapos, check ko kung gaano katagal yung magiging biyahe natin. Like, parang feeling ko mas matagal kasi kapag train kumpara naman sa car, but mas matipid, di ba? So, choose your own battle na lang. Battle? We're here. Ayan, guys. Baba na tayo. Finally, nakarating na tayo ngayon dito. Diba? Tayo lang yung maglilift. Para wala na tayong iintindihin pa nahihilahin, diba? Yung gusto ko lang din i-share sa inyo na isa sa mga perks na dito tayo located is alam po nating i-navigate kung saan yung shortcut dito papunta sa hotel natin. Kasi before, kung naaalala nyo, mayroon akong ginawang travel series sa Payatay area din yun. And sa Tarawish Hotel tayo nag-check-in before. And malapit lang kasi doon yung hotel natin ngayon. Tignan nyo, ito yung lalabasan. So, itap na natin dito. Ay, ihulog na natin dito yung token. Ito po yun. So, guys, bumili lang kayo nito doon sa airport. 45 baht lang to. Okay? So, ang tipid niya. Like, literally, parang 75 pesos lang. Hulog lang natin. Taning! Bye! Thank you so much. Dito po. Dito tayo bumaba sa exit na to. Bitignan nyo, tag-ulan nga pala ngayon dito sa Bangkok. Grabe. Nawala na sa isip ko yung mga ganong level. Hindi tayo nakapagdala ng umbrella na naman. So, I think, mag-check na lang tayo ulit sa 7-Eleven na maliliit na umbrella. Mura lang din naman dito. Pero guys, magdala kayo kapag kunyari pupunta kayo ng ganitong buwan. Like May, June, July, ganyan. Medyo tag-ulan na po. Ayan. Gusto ko pa naman sana magpunta ngayon sa yung mahana ko ng skywalk. Alam mong makapagsabi si Ivan de Guzman. Akala mo hindi natatakot sa ganon. Bali ito, kapag ka dinire-diretso nyo, BTS yan. So, pwede kayo magpunta dyan sa Siam, ganon. Ayun, cool naman dito. Meron nagbebenta ng mga ganyan. Panyo, Kapag ka meron pa tayo natirang bat, bumili tayo dyan. So, let's use this lift. Tapos dito kasi bandang shortcut dyan sa side na yan. Maganda dito, guys. Super super less crowded. Kaya lang, kapag kunyari, sasakay kayo dito, expect na you need to walk, ganon. Kasi from there sa mismong airport, sa arrivals area, bababa pa kayo, lalakad pa kayo, ganyan. And kung ano pa man yan. But, if ever naman, kung gusto nyo naman na super dali, super comfy, ang best option for you guys is mag-Bolt or mag-Grab. Galing. Ang dilim naman dito. Ang dilim. Grabe. Nakalagay, beware of your personal belongings. Tapos, ay, ang galing. Sila mismo yung naglalagay ng pera. Parang ganun yung drawing. Joke. I mean, parang may pickpockets. So, saan tayo? Dito ba? Wala ba ditong daanan? Wala. Ay, walang daanan. Ba't ganun? Kasi nakita kong shortcut. Tignan natin kung bukas pa siya. Alam nyo, gusto ko lang din sabihin sa inyo, I'm super proud. Super proud ako, guys, sa self natin ngayon kasi hindi tayo nag-check-in baggage. Like literally, wala tayong check-in baggage na dala-dala ngayon. So itong maleta lang na to, tapos itong bag. Though ito kasing black na bag natin na to, hindi na siya tinanong kasi laptop lang laman, gadgets yung laman niya. So sinabi ko, laptop po yung laman, ganyan. Kaya yun, hindi na siya pinagbayad ng extra. And ewan ko kung nabanggit ko kanina, ako po kasi talaga yung nag-e-ensayo. Wow, grabe ensayo. Pero dati nung mga first time pa nating nagta-travel, ang ginagawa po natin is talagang hindi tayo nag-check-in baggage. For TPDT purposes, super TPDT, ganon. But,
Parang kasing mas nagiging comfy ako kapag kunyari, nagpupunta tayo sa ibang bansa, meron tayong maleta para mag-shopping, ganyan. Pero ngayon, sabi ko, okay, ang goal ko lang ngayon sa trip na to is to explore. Wala tayong bibilin, hindi tayo bibili sa night market, like literally, promise yan guys. Kapag bumili ko, balikan nyo tong vlog na to at sabihin yung fake news ako. Joke, huwag nyo sabihin yun pero pipilitin ko. Dito yung shortcut eh. Bukas pa kaya siya hanggang ngayon? Sana naman bukas. Grabe to, Ivan, ha? Itong mga shortcut na dinadaanan mo, very local-local tong mga to. Hindi to alam ng mga ibang turista. Talagang ikaw lang nakakaalam nito. Grabe, Ivan! Alam niyo ba kung bakit ko lang ito nalaman? Tinuro lang sa akin ng guard doon sa Tarawish Hotel na nag-check-in tayo. Sabi nga nun, syempre in English na sinabi, tinuro niya na ito daw ang shortcut para makapunta dun sa street nila. Ayun yung Tarawish Hotel, oh. From here, ewan ko kung nakikita nyo. Ayun, Tarawish Hotel yan. Ito, Tarawish Hotel. Ba't hindi tayo dyan? Wala, ayan. Okay pa din. Ganun pa din. May daanan pa din. I'm so happy. Diba? Residential area itong dinadaanan natin. Isipin nyo, maglalakad tayo sa talagang liblib na lugar dito sa Bangkok. Ang tawag dyan ay hack. Ayan. Tignan nyo, Riles. Dadaanan natin Riles. Natin yan. Yan po talaga ang technique dito. O, diba? Grabe. Rilisan tayo ngayon. Rilisan. Diba? Ganyan yun. Sure, dito ba? Hindi ko na alam kung dito ba yun. Parang makagatay na aso dito, ah. Dito ba? Ay, hindi. Ah, ito. O, diba? Tama. Tama. Naalala pa natin. E di nakapunta tayo dito. Shortcut complete, guys. Shortcut complete. Ito talaga, local na talaga. Very local. Parang kaya ko na sabihin. Sawadee kap, kapun kap, nanora kap. Kap, kap. Okay, so ito po ang Tarawish. O, diba? Naka-check-in na tayo dyan. Dadaanan lang yun. But, ang hotel natin, kakaliwa tayo dito. Ay, kakanan pala. Ano ay, hindi mo alam kung ano yung kaliwat kanan? Ha? So, umuulan na ngayon. Buti na lang malapit na ako sa hotel. And also, gusto ko lang i-share sa inyo. Hindi ito bias, ha? Hindi dahil dito tayo ngayon mag-check-in. Pero, so far, ito po yung 7-Eleven na pinaka nagustuhan ko dito sa Thailand. Like, literally, ang ganda. Yung space, super spacious. Tanin! O, diba? Nakapunta na ako dyan. Hindi ko tayo mabangga. Paano tayo nito makakapag-angkas mamaya? Yung parang motorbike, yung parang ganon. Eh, umuulan. O, edi magagrab tayo. Ganon. Ang plano ko nga sana, pagka nandito guys, syempre i-utilize natin yung kung paano sila mag-travel. Ganyan. Kung paano mag-travel, Ivan, so gusto mo mag-tuk-tuk? Syempre no. So yan na. Nakita ko na yung Spitz Hotel. I'm here already. Ito po ang ating hotel, Spitz Hotel. Siya eh. Ganda. Based sa mga reviews. Check-in na tayo. Ah, so hindi siya automatic na door. Wow, choosy pa sa door. Ay. Ayan. Ay, may massage dito. Ay, ang galing. Tignan niya yung massage dito. May 250, may 500, ganyan. Pero hindi muna syempre tayo magaganyan. Check-in muna tayo. Lapot na ako. Grabe, for the lakad ng ginawa natin ngayon. Ito yung check-in na. May mas lobby pa. Asay lobby? Ah, ito. Reception check-in. Saan dito? Grabe. Ayan. Wow. Hello! Sawadee kap. Ay, wow. Massage place. Asan yung check-in? Hintayin natin. Nag-check-in ako doon. Binigay ko na yung passport. And yung booking reference. So, yung harapan niya is Spitz. Pero itong likod niya, Cubic Pratunam. Naalala ko itong Cubic Pratunam nung kasama natin sila Miss Mai, Marvin, Cathy, tapos si Shanice. Nakita ko to eh. So, ano siya, parang dalawang hotel in one building, ganun. Or parang sister company, or parang kapag ka nag-book sa Spitz dito. Medyo magulo siya kasi dito ako pinapunta. Though maganda ha, don't get me wrong, maganda siya parehas. It's just that, syempre, yung brand name ang iniisip ko. So, naging Cubic, ganun. Gusto ko itong waiting area nila. Itong dito sa kung saan nagbe-breakfast buffet, and also lakas ng aircon guys, like literally. Ang wish ko lang dito sa hotel na to, sana malamig. Okay, so nakapag-check-in na tayo, and bakit biglang disensor yung ilaw dito, biglang namamatay. So Spitz Hotel po yung atin, di ba? Tapos sinabi ko sa inyo kanina, parang Cubic, parang same sila ganyan. So magka-same building sila, pero different sides, okay? So yung side na to Spitz, tapos yung isang side naman Cubic. So merong elevator na for Spitz, tapos may elevator na per Cubic. So tayo, itong elevator natin, and itong room natin, na-assign sa atin is 205. So buksan na natin. Doon nakita ko na yung contagion kasi madilim, nilagay ko yung aking bag. Buksan natin. Okay, first tingin natin na may ilaw. Wow! Ang ganda!
So, chinek ko na, yung wifi nila, umaabot ng 20 Mbps doon sa mismong lobby. Though dito, hindi ko pa na-check. And, okay naman siya, guys. For its price, napaka-spacious. And, magki-quick room tour lang tayo. And, I think medyo mabilis dahil, guys, ito lang naman yung layout to. Parang isang diretso lang. So, ito yung mismong door. Dito sa side na to is yung working area. Tapos, may pa-tissue dyan, telephone, hair blower, switch, may socket. And guys, may nagtatanong nga pala sa socket. Yung socket dito, parang socket lang sa Pilipinas. Ayan po. Tapos dito, meron ditong glass bottle. Hindi siya bottle. Ay, hindi siya yung parang plastic bottle. So, glass siya. Glass siya. So, ayan. Tapos meron ditong coffee, tea, ayan, creamer. Then may pabaso dyan, pa-kettle. Tapos ito po ay may safety deposit box. Meron diyang maliit na refrigerator. Ay, malamig na yan. I like it. Tapos, ayan, may paupuan dyan. Dito tayo mag-work, dito tayo mag-upload ng mga something, ganyan. Tapos, dito meron ditong pa-mirror. Like, mirror lang if ever kung gusto nyo check yung itsura nyo, ganyan. Pwede dyan. Tapos, ito po yung bed. So, double bed po yung kinuha natin kasi gusto ko spacious. And I think this one, hindi ito mako-consider na super budget hotel, pero pwede na siya siguro sa mid, ganyan. So if ever kung gusto niyo po malaman yung price, is ilalagay ko dito sa screen. And again, if ever kung gusto niyo i-book, feel free to book it via Klook. And again, yung code lalabas na dyan sa screen, okay? So ayan po yung pinaka-bed. Tapos ito yung TV. Smart TV kaya, hindi ko pa alam. Tapos mayroon ditong bedside table. And ayan yung remote. Siyempre, todo natin yan. Cool. Temperature. Ibababa. Hala, 18 lang yung todo. Yung fan, todo natin. Ayan. O, diba? Tinado na natin yung pinaka-aircon. Tapos dito, meron ditong hanger. Tapos meron diyang sabitan ng damit if ever. Kapag magsasabit kayo dyan. Ito po yung towel. May pa-towel sila. Tapos may pa-slippers. And this one pa-curtain. Ay! I like it. Meron silang pa-ano. Meron silang pa... Ayun o. Meron silang pasampayan dito if ever kung gusto nyo magsampay. And I think matutuyo yung gamit. I mean yung damit if ever kung maglalaba kayo. Kasi guys, I hear exhaust. So, pwede dito isabit. I like it ha. I like it. Tapos meron pa dyan pa ganyan. Ay, gawin natin basan yan. Pero ayan po, okay siya. Gusto ko yung part na yan ha, sampayan. Lalo na ngayon, naka-carry on lang tayo. Kailangan natin maglaba. Tapos ito po yung mismong toilet. And super simple lang. Medyo madilim yung vibe niya, but it's okay. Gusto ko din siya. So ito po yung mirror. Ayan, may pamalaking mirror dyan. Sink. Tapos ito yung pinaka-toilet bowl na may bidet. Yan, gusto natin yung bidet na yan. Yan na to, shower cup. May mga cotton buds na. Sakto, di tayo nagdala yan ngayon. Tapos ito. Diba? Wala silang pa-comb. No? Walang pa-supply. Tapos, dito po sa side na to, ayan, meron silang heater. Parang ang baba. Natataas ba? Natataas. Parang baba kasi. Tapos, ayan, may pa-shower, gel, and shampoo. Diba? Ayan po itsura. So, super quick room tour lang. And, so far, since alam ko naman na yung location na to, kasi nakapunta na tayo dito, so, i-rate ko po siya ng 9 out of 10. Diba? Bakit naman 9 out of 10 lang? Bakit hindi pa talagang perfect 10 yung iyong ni-rate? Kasi guys, I know yung location niya. So, kaya medyo na minusan 1. Kaya medyo na -1, I mean, nabulol na naman ako, is kasi hindi siya super lapit talaga sa Payatay Station. Like, walking distance, like parang mga 5 to 8 minutes walk, ganun. Depende. Kapag mabagal kayo maglakad, mga 10 minutes aabutin yan, ganun. And, okay din naman siya, kaya lang, kasi yung mga usual hotel natin na tinutuluyan minsan, di ba, parang yung mismong train station is konting lakad lang, ganyan. Pero ito, so far guys, service, okay sila. Tapos yung buffet, hindi kasi ako nag-book na may breakfast buffet kasi mas mahal. Pero itatry natin. Papakita ko na sa mga susunod na vlog. I mean, susunod na video. And yung room, okay siya, spacious. Parang it's giving mid-hotel. I mean, mid-tier hotel. Hindi siya yung budget na hotel. Kasi medyo may design siya, ganyan. And hindi din ganun ka-budget yung, hindi din ganun ka-super budget, I mean, yung presyo nito. Okay? Update ko na lang kayo later kung ano pa yung mga sasabihin ko for this vlog kasi napakadami kong tips pa na ibibigay sa inyo na talagang uupuan ko para sa mga budget traveler at para sa mga first time travelers po sa Thailand, okay? Okay, so guys, bumaba na muna tayo. Grabe, nagmamoist na naman tong camera. Nandito ako ngayon sa baba and actually may hinihingi lang ako sa front desk at ngayon gusto ko lang i-share sa inyo commercial habang iniintay ko sila. Ayun, napapakita ko sa inyo. Nakikita niyo ba to guys? Nasa daliri ko and I think kanina ko nyo pa napapansin yan kasi turo ako ng turo, di ba? Mahilig ako magturo ng product, ganyan. So, gusto
gusto ko lang i-share sa inyo, ngayon po May 13, then yesterday, bumoto tayo. Yan. So, alam nyo, gusto ko lang i-share one thing na I can flex. Yung talagang proud na proud akong i-flex is I never miss, guys, election. Like yung National Post. Lalo na yung National Post. So, gusto ko na i-share sa inyo na umuwi po ako ng nag-alat ako ng day. So, nag-alat ako ng day. Tapos umuwi ako ng Kabanatuan sa Nueva Ecija just to vote. Ayan. And, merong quick story time. Isasama ko na dito sa vlog na to. And, kasi, originally, dapat ngayon, May 13. Kasi hanggang May 15 ba siya? Or May 17 something. Nasa Tibet po ako dapat. So, nasa Tibet ako dapat. And, ang kasama ko doon, si Marvin, tapos si Mimiyako. Then, yung mga ibang KOLs, hindi ko na i-disclose kasi sila lang naman yung talagang close na close kong tunay. And, nakapag-sign ako ng contract that time. So, without thinking na, oh my God, election nga pala ng May 12. So, ang nangyari, ganyan. Ang tagal-tagal ko siyang iniisip kasi nawala sa isip ko na election, ganyan. Tapos, nung may nangyari sabi ko ganyan, hala, hindi ako makakaboto for the first time yun. Kasi guys, ako, as a student council since grade 3, isipin nyo, grade 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, first year college, hanggang graduate ako. Student council po talaga ako. Tapos napakahalaga sa akin ng one vote. Like yung one vote, super important yung mga ganyan. Kaya napakahalaga din sa akin ng election. And yan, balikan natin. Ang nangyari, akala ko guys, hindi na ako makakaboto. Pero ganito, ang nangyari, merong something na nagbago. Like parang about sa permit or something, ganyan. Tapos kailangan baguhin yung date. Which is, sabi kong ganon, pasok pa din tuntog. Sabi ko, hindi na ako pwede. So, kumbaga, iba na kasi nagbago na yung parang nasa loob ng contract So, pwede na tayong mag-decline. So, ang ginawa ko, nag-decline ako guys. And finally, ayan, nakabotong na tayo. So, hindi tayo nakaskip. So, yun lang gusto kong i-share sa inyo na talagang I'm so happy guys. And if ever lang naman na may flex ako sa inyo talaga, yun ang gusto ko lang ding i-flex. Ayan po, nakaboto tayo. Kasi ako ay naniniwala ako na one vote can change everything. Ayan, one vote. And alam ko, iba-iba tayo ng mga political stance, ganyan. Pero, I know naman iba-iba. Hindi ko naman sa inyo sinasabi kung ano yung dapat sa inyo, ganyan. But gusto ko lang i-share sa inyo din na yun, yung isang boto ay isang boses. And yung collective effort, collective na boses na yan can change something. Kaya I'm so happy kasi guys, yung pag-uwi ko, nagbunga! Okay? So kasi talaga, 4 people talaga yung reason. Kaya ako umuwi talaga ng Kabanatuan. Then 2 of them, guys, pumasok sa top 12. Kaya I'm so happy. Sulit po ang pag-uwi natin. And yun lang, I'm so saya lang talaga na I'm looking forward sa napakagandang resulta lalo sa 2028, di ba? Yun lang naman ang gustong sabihin. Wait, ang tagal nila. Ang tagal nung iniintay ko. So yun, pupunta lang naman tayo sa 7-Eleven ngayon. Yun, commercial lang talaga yun. Kaya if ever guys, sa 2028, you guys vote. Yun. Naalala ko nga, nung bumoto ko kahapon, isipin mo kahapon lang yung botohan na yun, tapos ngayon nasa Thailand na tayo na naman. So, nung bumoto ko kahapon, sabi ko kay ate, pipicturean ko. Sabi ko, pipicturean ko lang. Syempre, yung IG story ko. Di ba, uso naman talaga yun, yung IG story. Guys, napakakapal nito kahapon. Pinost ko nga ito, ang kapal-kapal niya talaga. Para naman talagang cutex o para naging pasa, ganyan. Tapos dito, syempre, hindi naman aware yung mga ibang mga taga dito na meron tayong election. So, nakikita nila, tinitignan nila, baka akala nila patay itong kuko ko. Ayan, nakikita nyo ba? Ayun yung itsura, guys. Baka akala nila patay yung kuko ko. Kaya parang, tingin ko, gusto ko na siyang tanggalin. Meron kayang acetone or something sa 7-Eleven, bibili ko ngayon. Ngayon, tuwa lang ako. Parang tuloy ako napatayan ng kuko dito sa ganitong level. Diba? So, yun lang. Actually, medyo nanghihinayang nga ako doon sa Tibet. Though, hindi na siya natuloy Hindi na rin siya natuloy. So, ganun. And, parang ang alam ko, kung hindi matutuloy sa Tibet, parang may offer na parang naman siya. Parang Chengdu. Yun. Grabe na talaga sinasabi ko talaga agad sa inyo. Gusto ko lang din talaga maging transparent din sa inyo. So, yun lang. Yun po ang story. Ayun, tignan nyo, yung Bayok Sky Hotel. Diba? Nandyan. Lapit lang kasi yung sa atin, 7-Eleven. So, pumunta tayo doon at bibili tayo ng stock sa hotel. Ayun lang lakarin lang natin yun. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Nasa Spitz Hotel, malapit tong 7-Eleven na to. Na napakaganda, napakalakit, napakakompleto. Tapos kapag ganyan, tignan nyo po yung mga nakapaskal sa labas usually. Kasi ayun yung mga promo nila. Medyo matagal tayo. Kumuha tayo ng ganito. Kasi madami tayong bibilin ngayon Tignan nyo dito. Mga skincare. Though bibili tayo ng sabon
we need soap. Ay, sorry. Naman, may mini version yung lotion natin, guys. Naalala nyo to, pinakita ko sa inyo to sa Boracay. And dala-dala na rin to natin actually sa sa Taiwan. Ang cute, ang liit. 79 baht to. Ay, 69, 79. Tapos, bumili tayo ng maliit na shampoo. Yan, parang I think we need this. Head and Shoulders na lang siguro. Okay lang ako dyan. So, Apple Fresh, sige, ito na lang. Or Cool Menthol. Parang okay siya. Ito, antay lang. 30. Ganyan, mga 30 lang. 30, 22. Ito yung mura eh. Pero, ito yung napapanguhang. Tapos, bumili tayo ng sabon para maglaba tayo. Diba? Pwede nating isampay naman sa labas. Ito, 9 baht lang, guys. Sige, ito na lang. Tignan nyo, 490 baht, guys. Yung malaking ganito. Hindi natin ng toothpaste kasi wala tayong dala nga. Ano ang bili natin? Yung kakaibang panglasa. Bumili tayo, bili natin tong Batman. Grabe, alam ko sa amats natin, Batman yung bibilin. Pwede yung sabon nila dito, no? Parang hindi ko mga kilala. Ano ba to? Papaya? Tamarind! Parang hindi naman amoy tamarind. Hindi mabango. Why ganun? Parang ito okay na. Kaya lang 15 baht lang. Ba't parang ang mura? Baka mamaya ano siya. So, tignan nyo mo, may whitening soap. Nakaka-white kaya talaga. Check nga muna natin ito. 58 baht. Sige, ito. Mag-whitening soap muna tayo ngayon. So, kung effective siya, mag-uwi tayo. Diba? Stuck din tayo sa hotel natin ng mga anik-anik, no? Parang I think pwede tayo mag-ganito. Cola chill. Ito eh. Ganito binibili ko dito eh. Sige, bili tayo. Wala na tayong ganito. Chicken. Maliliit. Cool naman. Try natin. 10 baht lang naman eh. Bumili tayo ng malaking water para may stock tayo doon. Para hindi tayo ma-dehydrate. Alam nyo, parang gusto ko din bumili ng ganito. Kaya lang kasi may fiber ako mga nababasa. Baka mamaya, alam nyo na. Diba? Pero ano siya? Parang 25. May vitamin A, E, B, C, D, E, F, G, H, I. Joke. So yan, 25 baht. Oh, actually, pwede din to kasi ano lang siya yung mga seaweeds. Sige, mag-try tayo. Ito medyo spicy. Resealable ba? Hindi siya resealable. Pero sige, 39 lang naman. Bakit parang feeling ko hindi siya crunchy? So guys, veggie nakalagay. Sige, pagka medyo feeling ko healthy. Kahit di naman. Grabe. May masabing healthy. Hindi talaga yung mga chippy, ganun. So guys, yung bili natin. Vitamin C. Para lagi tayong safe sa sakit. So, 1,000 mg siya. Grabe, Hello Kitty naman ngayon ang team niya. Sige, bumili tayong tatlo. So, dito meron ding mga ganyan. Pero ayoko. Ito guys, yung masarap dyan eh. Ito, spinach. 35 baht siya. Pero di tayo bibili. Tapos if ever kung gusto niyo ng mga sausage, ganyan. Burger. Yung burger magkano? 32 baht. Yung sausage, 42 baht. Hindi naman, ngayon ko lang nakita ito. Meron silang pa ganito. Yung parang spices na siya. Alam yung pangit talaga nakuko ko. Nairita na ako ngayon. So, ayan guys. Oh. 8 baht. Mga parang ganyan. Maliit. Gusto ko din ito. Tama rin to, no? Oh, alam ko namang di kayo sasagot, guys. Parang gusto ko lang maasiman, gano'n. Kakaiba to, Gummy Tamarind. 29 baht. Sige, bili tayo. So, medyo madilim. Andito na tayo ngayon sa ating hotel at gusto ko lang i-share sa inyo 353 baht po ang binayaran natin. So, i-haul ko ba? I-haul ko pa ba? Pero i-haul ko na, dito na tayo. So, ito po, meron ditong sabon. Bumili ko ng seaweed. Tapos, ito parang chicken something. Tapos, vitamin C 3. Para di tayo magkasakit. Parang bero ka lang yan. Pero parang plano ko pa rin magbero. Tapos tamarind. Ayan po. Ang itsura. Tapos bumili ko ng shampoo. Bumili din ako ng toothpaste. Bumili din ako ng sabon. So, hindi talaga ako nagdala nito. Facial wash lang hindi dinala ko. Kasi alam niyo naman, isa lang ang ginagamit natin facial wash. So, ito, talagang hindi ako nagdala kasi bibili ko dito dahil carry-on nga lang tayo. So, pagka dinala ko pa yung mga exact toiletries ko, ay bibigat yung dala natin. Kasi ito, yung paborito natin dito na Halls. Guys, if ever bumili kayo nito, super liliit lang nito na bilog-bilog. Tapos bumili ko na ganito, chip siya na veggie. So, pili ko lang healthy ako, ganyan. Tapos ito, bumili ko ng tissue para, syempre, pang mukha natin. Tapos bumili ko ng dalawang ganito para may stock. Okay? Yun lang naman ang binili ko. And 353 baht siya. And now, gusto ko naman din i-share sa inyo. Paulit-ulit ako sa gusto ko bang i-share sa inyo. Yung proseso naman ng pag-alis natin from there sa Metro Manila going here sa Bangkok, Thailand. Okay? Now, magsimula muna tayo sa check-in process. Yung check-in process, super dali. Sa document check lang tayo kasi hindi na tayo nag-bag drop. Kaya mas mabilis po.
Hiningi lang yung passport natin. And yan, okay na. At ngayon guys, gusto ko lang ding i-share. Ulit-ulit yung sinasabi ko na iniirita na ako. Sana hindi kayo mairita. Ay, meron po tayong bagong passport. So, ginamit ko na yung bagong passport natin. Yun yung unang tatak niya. I'm proud of you, my new passport. Kukunin ko. Baka sabihin yung sinasabi ko. Hindi ko naman inaano. So, ayan guys. Meron tayong bagong passport. Ito po yung bagong passport natin na meron pang, ayan, meron pa nakalagay Pilipinas passport. At ito yung old. Butas na siya. Butas na. So, nag-renew tayo. Ginamit natin yung time na nagdo-domestic travel tayo lately sa pagre-renew dahil wala na pong page yung passport natin. So, sakto. Ayan, okay na siya ulit. Madami na naman tayong pahina at madami na naman tayong gagawing memories with that new passport. Okay? So, yun. Binigay ko lang yung passport ko sa check-in counter. Then, after ng immigration. Sa immigration, super dali. Walang tinanong sa atin. Like, literally, wala talagang tanong kahit kung kailan ka babalik ganyan. Talagang tatak lang. And I'm so happy. Nakakatuwa, walang tanong. Tapos, after nun, ayan, magbo-board na tayo. Then, yun, pagdating dito, ay dapat po, ay, meron na kayong TDAC or, Taiwan, ilalagay ko na lang dito sa screen. Ay, Taiwan, Thailand pala. Thailand, dito sa screen. And, napakadali lang niya. Parang e-travel lang talaga siya. So, ilalagay niyo lang doon yung mga basic info nyo, passport info, kailan kayo papasok ng Thailand, anong aircraft yung sakay-sakay nyo, kailan kayo aalis, anong aircraft yung sakay-sakay nyo, ano yung hotel nyo. So, kailangan ilagay nyo din doon kung ano yung parang, lugar ng hotel nyo. So, sa atin, Bangkok. Then, Payatay. Tapos yun, okay na. Then, libre lang siya. Walang additional na babayaran. Tapos, pag land natin dito sa immigration, wala naman ang tinanong. And, hindi na rin hiningi yung TDAC na yun. So, dire-diretso na. Pwede kayo mag-withdraw. Pwede kayo magpapalit. Pwede kayong, kung ano pa man ang gusto nyong gawin. Pero tayo po, hindi na. Tayo nag-ganon. Kasi mayroon pa tayo natitirang bat. Tapos, yung eSIM ilalagay ko yung link sa ibaba if you guys are interested to book. Then again, mayroon akong code, you can use it. Tapos, after nun, pumunta tayo sa pinakababa and kumain tayo sa food court. Napakamura po ng food court na yun. So, kumain kayo doon, i-try nyo. Then, bumaba tayo sa pinakababa na that time. And, sumakay na tayo ng train. Kasi nasa pinakababa po, pinaka-basement, yung airport rail link na line. Tapos, ang nangyari ay bumili tayo ng ticket, ng token. Tapos, ang price lang niya is 45 baht. O, di ba? Napakamura, guys. 45 baht lang yon. Hindi po pwedeng gamitin dun yung Visa card. I mean, di ba usually tinatap yung Visa card sa MRT? Hindi pwedeng gamitin yung Visa card sa pag-tap dun sa machine dun. Hindi din pwedeng gamitin yung Rabbit card sa pag-tap dun. Kailangan bumili kayo ng token. Okay? Though, kung gusto nyong bumili ng token by means of credit card or debit card, pwede naman kayo dun sa counter bumili. Okay? Para mas okay. Tapos, sumakay na tayo dun. Super bilis lang. Parang 30 minutes lang yung biyahe natin. Kasama na dun yung mga stop. Kasi, syempre, nag-i-stop. Tapos, kukunti lang naman yung tao. Pagdating sa pinakadulong station, which is Payatay, kung nasan tayo ngayon, wala na ganun tao, di ba? So, after yun, naglakad lang tayo, nag-check-in na tayo dito. So, okay na. Wala. Yun na yun. Napakadali lang. At alam nyo, isa sa mga pinaka-chill na Bangkok, Thailand trip natin to. Okay? So, if ever kung meron pa kayong tanong, ilagay nyo lang dyan sa ibaba. At kung first timer kayo pupunta ng Thailand, again, TDAC, kailangan may e-travel. Tapos, kailangan, syempre, kung first timer kayo lalabas ng bansa, meron kayong confirmed round trip na flight. Tapos, yung confirmed hotel booking. Tapos, gumawa na rin kayo ng draft ng itinerary nyo para just in case, kung first timer kayo at tanongin sa inyo, meron kayong ibibigay. Isama nyo na din dyan kung meron kayong mga voucher ng Klook. So, kung meron kayong mga activities na gagawin, isama nyo na din. Kasi, usually, kapag ka-first timer po, ay nagtatanong po talaga yung immigration, mas maganda na nahanda kesa hanapin sa inyo at wala kayong maipresent. Okay? Ako advocate ako ng ganun. Mas okay na yung sobra ang paghahanda kesa hindi sobra yung paghahanda. Gets nyo yung point? At least, walang masasayang na gastos na ibigay nyo lahat ng kailangan ng immigration officer. Diba? So, yun lang guys. If ever kung meron kayong tanong, i-PM, i-DM nyo lang ako sa aking Instagram account. Ilalagay ko na lang yung handle dito. Sumasagot po ako dyan, basta hindi lang ako busy. Basta wala akong biyahe, hindi ako nasa dater, ganyan. Sumasagot ako dyan. May time na voice message lang ako sumagot na din, o diba? Tapos kung hindi pa kayo nagsusubscribe, please mag-subscribe na kayo guys. Ngayon, habang sinushoot natin to, 55,000 subs na tayo. Grabe, nakakatawa. Ang dami-dami na ng 55,000. Guys, alam niyo ba, yung 55,000, as far as I know wait, i-research ko lang ngayon since mayroon ako ditong kaharap na
Philippine Arena capacity. Guys, 55,000 yung capacity ng Philippine Arena. So, parang kung titignan natin, ganun na po kadami ang ating community ngayon. Thank you so much. Nakakatuwa. Natutuwa ako, guys. Feeling ko kapag talaga ma-reach na natin yung 100,000, talagang feeling ko magiging emotional na ako ng todo. Though ngayon, emotional na ako. Pero syempre, ayoko pang ipakita sa inyo yung vulnerable side natin. Again, yun guys, maraming salamat. Natutuwa lang ako 55,000 subs na tayo. O, diba? Ganun pala, medyo teary-eye na tayo. Paano pa kapag dumami-dami pa, guys, diba? So, yun lang. I'm so happy. Thank you guys. Lahat kayo kasama ko dito. And, madami pa kayong abangan na Thailand Vlog kasi episode 1 na lang to. Again, this is Ivan Guzman. So, yun lang. Thanks!